So ngayon, nandito na tayo sa pangatlong miyembro sa palabas. Ang power forward ng Generation of Miracles, si Daiki Aomine. So etong si bro, ever since bata pa lang, mahal niya na yung paglalaro ng basketball. Siya yung ace player ng Generation of Miracles, as in sobrang lakas nito ni bro. Yung mga kalaban niya tinamad ng dumipensa. Naglalaro si bro sa Toho Academy. Pero sa totoo lang may pagkabarumbado din to eh. Binugbog niya yung ka-team niya tapos sinira yung ring dahil tinatamad lang siya mag-practice. Nakascore daw kasi siya ng 82 points, mas mataas pa sa career high ni Kobe. Sa taas ng ego nito, literal na favorite line niya sa palabas, ang makakatalo lang sa akin ay ang sarili ko. Woo! Grabe ang yabang eh no? Pero sa totoo lang sang-ayon din ako eh. Mamaya malalaman nyo, manood lang kayo. Ngayon habang nagsushooting si Taiga, biglang may misteryosong lalaki na dumating sa court. Yo! Ikaw ba si Taiga Agami? Tara, laro tayo. Susubukan ko galing mo. Ha? At sino ka naman? Nagsushooting ako dito, tapos hamunin mo ko. Kupal ka ba? So nagpakilala na si Aomine, tapos naalala ni Taiga na siya pala yung binanggit ni Midorima. Pumayag si Taiga kahit injured pala siya dahil nung sa laban nila sa Shotoku. Pero di na makatiis si bro eh. Kaya in the end, niluto lang siya ni Aomine. Nagkataon, Toho Academy pala yung sunod na makakalaban ng Seirin. Kaya walang choice si Taiga, kailangan niya maglaro ng injured sa araw ng laban nila. Hinarap niya si Aomine pero si bro natutulog lang. Walang pakialam sa laban nila. Malilate daw si Aomine kaya nag-request yung captain ng kalaban. Huwag niyo masyadong galingan ha. Wala pa si Aomine. Pero nung nag-umpisa na yung laban, kota ang bibilis nila. Pinasa ng captain nila dun kay Boy Kabuti, catch and shoot, nakagawa ka agad ng 3-pointer. Pero kahit sa depensa, dahil dito sa babaeng to, si Momoy, siya yung manager nila sa Teiko dati, yung may gusto kay Kuroko. Dahil sa kanya, inaral ng mga player yung galaw ng Seirin, kaya nagdedepensahan nila. Mukhang mahihirapan talaga yung Seirin sa laban na to. Pero dahil din kay Kuroko tsaka Taiga, hindi sila masyado natatambakan. Pero, umabot na ng second quarter, na-realize ni coach, hirap pa din si Taiga dahil sa injury niya. Bad trip si Taiga kasi hindi siya makapaglaro. Kaya nilagyan ng tape yung binti niya para makapasok siya ulit. Pero habang naghahanda si bro, biglang may umakbay sa kanya. Han, magpakitang gilas ka. Tigilan mo ko, Aomine! Sino yung negro na yun? Kahit 10 na lang, tapos 50 seconds na lang sa second quarter, pinaglaro pa rin si Aomine. Pinag 1-on-1 sila sa court, tapos effortless lang siya nakalusot kay Taiga. Pinakitaan sila ng spin move. Pero unexpected, supalpal. Nahabol siya kaagad ni Taiga. Pinasa ni Kuroko papunta kay Taiga. Gumawa ng dunk pero supalpal ni Aomine. Natapos bigla yung first half kaya nabitin. Talagang shinowcase lang ni Aomine yung bilis niya. Kaya i-skip na natin. So hawak ni Aomine yung bola. Tapos nilagpasan na naman si Taiga. Full speed yung atake tapos nakahinto siya bigla sa harap. Binigyan ng fade away. Si Taiga muntik nang umabot. 2 points para sa to. Ngayon naganda naman si Taiga sa fast break. Tumalon simula sa free throw line. Pero nahabol pa din siya ni Aomine, pambihira. Grabe yung bilis ng tao to pero mas na-amaze siya kay Taiga. Seryoso ba siya? Nagawa niya tumalon simula sa free throw line. Pambihira. Ngayon habang hawak ni Aomine yung bola, biglang bumilis yung dribble niya. Bigla siya nag-drive tapos iniwan yung bola. Binalikan niya ulit, sobrang rupok. Uy, agawin mo. Uy. Ano yung mga galaw na yun? Sobrang bilis, buti hindi ako yung nagbabantay. Nabali yung ankle ni Taiga. Pero hindi pa tapos si Aomine. Dinakot niya yung bola, tapos sinabayan siya ng 3 bantay. Celebrate na yung Seirin kasi lumagpas na siya sa board eh. Pero may unexpected na nangyari. Biglang tinira ni bro mula sa likod ng board. Tapos pumasok. Kahit ano pang tira yung gawin ni Aomine, hindi talaga siya mapigilan. Lalo na to nung humanda si Aomine sa layup. So tinawagan siya ng foul. Tapos yung sunod na ginawa ni Aomine, mapapa-what the fuck ka na lang. Kasi bigla niyang nilagay sa likod yung bola. Tapos tinira niya simula doon, tangina tapos pumasok. Meron pa siyang isang free throw. Paano yun nangyari? Grabe yung disrespect. Kung sa akin niya ginawa yun, di na ako magpapakita sa court. Tulad ni Kuroko, maglalaho na lang din ako. Lalayas na ako sa Cavite. Bye-bye milkshake. Di ka na namin mamimiss. Ang tagal mo mag-upload. Grabe talaga yung lakas ng Generation of Miracles. So pumasok na si Kuroko finally. Pero sa totoo lang, nadurog din siya eh. Lumaki yung lamang. Tapos yung ending, tambak sila ng 50. Grabe yung pagkatalo ng Seirin, kaya talagang lahat sila naapektuhan dun sa locker room. Kahit dun sa sunod na laban nila, medyo palpak yung teamwork. Kasi imagine mo, 3 kayo ng tropa mo sumabay dito, tapos
hindi nyo napigilan. Hindi talaga ako magpapakita niyan. Pero ngayon, habang naglalaro si Kuroko sa court, bigla siyang nilapitan ng matangkad na lalaki. Turns out, siya pala si Kiyoshi Teppei. Siya yung center na nag-start ng team ng Seirin. Puta bro, ba't ngayon ka lang? Galing pala kasi siya sa injury. Gawa nung team na nakalaban nila last year. Tsaka itong si Kiyoshi, parte siya ng grupo dati na tinatawag na Uncrowned Kings. Pangalawa dun sa malakas sa Generation of Miracles. Kaya nung sa mga sumunod na laban nila, nahihirapan na yung mga kalaban kasi finally kompleto na sila. Meron na silang depensa sa ilalim. Ngayon tinawag ni Coach Rico yung papa niya, nakasama sa national team dati. Tapos mas mahirap pa yung training na binigay sa kanila, pinagtaya-tayaan sila sa bundok. Tapos si Taiga umuwi ng Amerika kasi meron daw siyang master doon na nagturo sa kanya. Dumating na yung araw ng Winter Cup finally. Pero tapos na yung opening ceremony, wala pa rin si Taiga kaya nagalit na galit si coach. Tapos ngayon, biglang nakakuha ng text si Kuroko. Pinapapunta daw siya ng captain ng Generation of Miracles. Pumayag si coach basta sumunod si Purihata sa kanya. Pero natakot siya bigla kasi nakita niya na kumpleto lahat ng Generation of Miracles doon sa hagdan. Gusto na ni bro umuwi. Kahit parang chill lang naman sila lahat. Dala pa nga ni Midorima yung lucky item niya na gunting. Pero maya-maya ayun na nga, dumating na finally ang captain ng Generation of Miracles na si Akashi Seijuro. Taiki, Ryota, Shintaro, Atsushi, tsaka Tetsuya. Pasensya na dahil natagalan ako. Pero masaya ako dahil nakita ko ulit yung mga pagmumukha ninyo. Pero merong isa ditong hindi kabilang. Oo, tama ikaw. Pwede bang umalis ka munang kupal ka? Grabe kinabahan si Purihata, hindi siya makagalaw. Pero meron pang bad news kasi biglang dumating si Taiga galing sa Amerika. Uy, inaaway ka ba niyan? Sige, saglit lang. Yo! Ikaw ba si Akashi? What's up, manig? Biglang hiniram ni Akashi yung gunting kay Midorima. Ikaw si Taiga Agami, hindi ba? What the heck? Bigla niyang sinaksak si bro sa pisngi. Talagang ayaw ni bro na mga kupal na nakikisali sa usapan. Buti na lang, nailaga ni Taiga. Tapos nababaliw na yata to si Akashi. Kasi ginamit niya ulit yung gunting para bigyan yung sarili niya ng Edgar cut tapos hindi pa pantay. What the So ngayon, mag-uumpisa na yung revenge match nila sa Toho. Usually, pag Generation of Miracles yung kalaban ng Seirin, kabado sila pero wala, nasanay na eh. So nagkamaya na yung dalawang captain na may salamin. Tapos napansin ni Aomine, actually ang aga na ngayon ni bro pero napansin ni Aomine, parang may nagbago na kay Taiga. So ngayon, nag-umpisa na ang jump ball. Bola lang Seirin. So habang hawak ni Izuku yung bola, na-steal kagad ni Boy Kabute. Tapos tinirahan siya ng 3 points. Parang yun nangyari lang nung unang laban nila. Except hindi siya 3 points. Pasa palayo kaya Aomine para alley-oop play. Pero si Kuroko meron palang niluluto nung training nila. Mas malakas na Kamehameha na nakalusot kay Aomine. Ignite pass talaga tawag doon. Pero naaalala ko si Goku dito eh. Ano ba pakialam mo? Nasalo ni Kiyoshi at naghanda para dumang. Pero pasa din pala yun para kay Taiga. Tapos siya yung naka-score. So ngayon, naglaban yung dalawang shooting guard sa laro. Hoy, Kabute. Ha? Manood ka. Ha? Traveling yun ah. Nainis tong si Kabute, kaya buong first quarter nagbabawian lang sila ng 3 points. Kaya parehas 22 yung score nila. So ngayon sa second quarter, binabantayan si Kuroko ni Aomine. Kasi natutunan nito ni bro, recently mag-teleport na parang si Goku. Pero napigilan yun ni Aomine nung nakapikit. Di makapaniwala si Kuroko, talaga nag-relapse siya dun sa araw nung magka-teammate pa silang dalawa. Di mo ko matatalo, kabisado na kita. Sa sobrang galit ni Kuroko, kinami-hamihan niya si Aomine. Basketball pa ba yan? Ano to? Goku! Pero sa totoo lang, bobo ni Kuroko dun. Kaya binangko siya. Binigay mo sa kalaban yung bola eh. Di mo na siya ka-teammate bro. Kailangan mo na mag-move on. Kaya nakasalalay ngayon kay Taiga, yung Seirin. Binabantayan niya si Aomine. Sinubukan niyang steal yung bola pero nag-behind the back pull-up jumper si Aomine. Pero guess what? Nagawa niya pa rin mas palpal yung bola. Nagulat silang lahat kasi hindi nakatulad ng dati si Taiga. Talagang malaki na yung pinagbago mo ah. Sige. Aliwin mo ko! Pinalusot ni Aomine yung bola sa binti ni Taiga. Akala nung kakampi niya pasa. Kasi kinuha ulit ni Aomine tapos tinira sa ring nang nakatalikod.
Isang kamay pa yung gamit. Binawian ni Taiga ng jump shot tapos pumasok din. Tapos yung mga sumunod na tira ni Aomine, nagagawa niyang pigilan kahit yung mga ibang mga generation of miracles di makapaniwala sa mga nakikita nila. Tapos bago matapos yung first half, tinira ni bro yung bola gamit isang kamay. Nasupalpal ng konti tapos hindi pumasok. Si bro ay hindi si Aomine. Natapos na yung first half, tapos dikit pa yung score nila. Kaya habang time out, mukhang nababalik na ni Aomine yung pagmamahal niya sa laro. Kasi mukhang nakahanap na siya ng katapat. Ngayon sa second half, pinasok na si Kuroko. Gumagawa lang siya ng normal na pasa pero napipigilan ni Labo yung misdirection niya. Pero yung buong team naapektuhan na din kasi unti-unti na silang natatambakan. So ngayon lahat na ng player sa court nakikita na si Kuroko. Pero meron siyang ginawa na sobrang nakakaputang ina. Kahit ako hindi ko maintindihan sa gumawa ng anime na to. Pero nag-imbento sila ng skill ni Kuroko na kapag naubos yung misdirection niya, magiging invisible yung kakampi niya. So si Isuki naganda na sa crossover. Kita nyo? Naglaho. Ha? Asa na siya? Wala na bro, nasa ilalim na ng ring. Yung anime na to pinaglololoko tayo eh. Kahit yung mga tao sa court hindi makapaniwala sa kabulsita ng pinagagawa nila. Kahit bantayan ni Aomine si Taiga, hindi niya magawa kasi pota tatagos lang. Kahit si Aomine napigilan na din. So ngayon naka-steal si Kuroko ng bola. Nabigyan si Junpei tapos tumira ng 3. Kaso na-foul siya ni Kabute. Pasensya na, dapat hindi ako tumalon. Ayos lang yun. Sige na, dumipensa ka. Biglang nagbago yung ihip ng hangin. Napansin ni Taiga tsaka ni Kuroko na parang may kakaiba kay Aomine. Tapos kay bro, bigla na lang nagpasalamat kay Kuroko. At talagang parang may mali. Nagbago yung aura ni Aomine kahit yung kakampi niya napansin din. Nung pinasa sa kanya yung bola, bigla na lang nalusutan si Taiga. Tapos andali lang niya naka-score. Ano yung nangyari? Nakatulala lahat ng player sa court hanggang sa napansin ni Midorima. Imposible. Napasok niya na ang zone. So ano nga ba tong zone? Para daw siyang malaking gate tapos nakakapasok na yung mga player dito kapag sobrang focus nila sa laro. Yung mga taong paulit-ulit na nagpa-practice hanggang sa gumaling. Tapos ayun, isa din si Aomine sa mga napiling pwedeng pumasok. Kaya kapag may kuryente na lumabas sa mata ng kalaban mo, ibig sabihin umuwi ka na kasi dudurugin ka niyan. Yan, sinubukan ng Seirin yung matake. Pero kinuha na ni Aomine yung bola. Sobrang bilis ni bro, like mga 2 times. Binabato niya lang yung bola kahit saan. Tapos pumapasok pa din sa ring. Kahit mukhang imposible ng manalo, nag-request si Taiga na makipag 1-on-1 kasi wala namang ibang tatalo kay Aomine. Pero sa bawat hawak ni Aomine ng bola, walang nagagawa si Taiga, paulit-ulit lang siyang nalalagpasan. Tapos lalo siyang naiinis kasi gusto niyang makabawi sa pagkatalo nila dati. Pero nangyari ang unexpected. Nung nalagpasan siya ni Aomine, nakakagulat na bigla niyang naagaw yung bola. Kaya yung lahat na shook, tapos pinakita na biglang may pulang kuryente na lumabas sa mata ni Taiga. Ibig sabihin, nagawa din ni bro na pumasok sa loob ng zone dahil sa determinasyon niyang manalo. So sa mga susunod na scene, hindi ko alam kung may explain ko to pero sige, subukan ko. Okay, so hawak ni Taiga yung bola. Hindi siya makalusot kay Aomine. Sobrang bilis nilang dalawa para silang Beyblade. Yung pagkadakdak ni Taiga, bigla siya napigilan ni Aomine. Na-rebound ni Kabute. Pass break! Tinira niya ng isang kamay tapos nasupalpal siya ni Taiga. Muntik nang tamaan yung cameraman. Napawat na pak na lang yung mga kakampi nila. So hawak na naman ni Taiga yung bola. Binigyan niya ng hesitation tapos nakalusot. For the first time nalagpasan niya si Aomine. Sabay tigil tapos jump shot. 3 na lang ang lamang ng Toho. Oh, imposible. Mas mabilis na siya kay Aomine. Sinubukan ni Aomine pumeke pero nahabol pa din siya ni Taiga. Tapos bigla niya na lang tinira yung bola gamit isang kamay. Pero sanay na dyan yung bida natin kaya nasupalpal niya yung bola. Nagulat si Aomine dahil natalo na naman siya sa 1-on-1 nila. Nakuha ni Junpei yung bola kaya easy 2 points. Isa na lang yung lamang ng kalaban. Pero nung napunta sa Toho yung bola, gumawa si Aomine ng pambihirang tira. Sa likod na naman ng backboard. Hindi ako matatalo sa inyo. Akala nyo ganun lang kadali yun? So 15 seconds na lang yung natitira. Kahit si Kise hoping na manalo yung Seirin para makabawi sila. Pero pagod na si Kuroko kaya pinasa ni Junpei kay Taiga. Nung gagawa na siya ng dunk, bigla siya nasupalpal ni Aomine. Pero di pa yun tapos. Nag-flashback pa siya. Pagtapos nun nagawa niya ipasa kay Kyoshi yung bola. Napeke niya pa yung kalaban. Tapos napasok niya pa yung bola nang may kasama pang foul. 5 seconds na lang yung natitira tapos isa na lang yung lamang ng kalaban. Kaya nung tinira ni Kyoshi, nakuha ni Taiga yung rebound.
Pero bigla siyang nasupalpal ni Aomine. Humingiti na yung kalaban nila kasi mukhang mananalo na sila. Pero hindi, kasi bigla na lang sumulpot si Kuroko tapos nagawa niya pang ipasa yung bola papunta kay Taiga. Gumawa sila ng alley-oop play. And finally, ayun na nga, nadunk ni Taiga yung bola sa harap ni Aomine. Finally, nakabawi na ang Seirin sa pagkatalo nila dati.